Hi guys! Pag-usapan natin yung Jezabel na yan para maintindihan natin bilang isang babae or lalaki. Kasi pwede kang pangalang babae yung Jezabel, di ba? Pero pwedeng makuha ng traits kasi yun, yung Jezabel na yun, ng isang babae or lalaki. Automatically, negative po yun. Yung umiiral sa karmic energy, mostly envy, jealousy, insecurities. Yun po yung Jezabel. Bilang isang tao, hindi lang about relationship. Kasi yun yung topic ko nung last. Sample. Kasi lagi natin kino-complain kung bakit tayo nagkaroon ng gano'n na relationship, bakit ganito ganyan, eh hindi rin natin tinitingnan ng mabuti na may kasalanan din tayo. Kaya meron din connection yung healing your pains and traumas, mirroring, shadow work, healing your inner child, and so on. Yung accountability, acceptance, reflection, repentance, and so on. Jezabel. Na yung sentro is gusto mo ikaw lang. Yung, yung pwedeng makisama ka na mag-shift pero through interest na ayaw mong malaman nila kung sino ka talaga. So, yes, if we are not healed, we are revolving at that part. Or we are feeling envy and jealous in the very envy and jealous to someone without any reason. Labanan natin yan. Accept natin dumating yung feeling na yun. Pag-iisip yun. Pag-iisip ganun. Kasi for sure, kung dumating yung feeling na yun, may dumating din na hindi magandang pag-iisip. So pag sa bata nangyari yun, understandable kasi that's kids still developing their emotions and personality. Sa ating matatanda na po, mga sabihin mo magsisimula ng young adult and adult bilang isang babae at lalaki. Bakit ka nakakapagsabi ng hindi maganda at negative sa isang tao? Nakaakilap ang manners, attitude, qualities, characteristic, moral, or value po doon. Na wala kang sensitivity at bara-bara kang sasabihin yung hindi maganda sa kapwa mo. At isipan na maglilid ka pa ng hindi magandang action na sasaktan mo yung kapwa mo. So sa akin na nakakaranas ng hindi maganda sa kapwa niya, well, common sense lead the Jezebel energies. Siguro sabihin mong meron din akong part na Jezebel, pero pag marunong ka kasi mag-accountable, umamin, na nag-isip, nagsalita ka, sa sitwasyon na yun, sa taong yun, or na basta napansin mo na hindi na maganda, maganda yun, nililigtas mo ang sarili mo. Ginagawa mong positive yung negative. Pero kung negative na nga, basta sinabi mo, inisip mo, tapos sinantabi mo at wala lang, okay na sa'yo yun, paulit-ulit actually na ginagawa ng isang tao yun. Na hindi nila alam. Kaya meron yung hindi mo pa kilala yung tao, hindi mo pa clarify bago ka mag-isip at magsalita ng judgment. Meron talagang automatic judgment ang isang Jezebel energy bilang babae or lalaki. Lalong-lalo kung na-insecure na, or nainis sila and may naramdaman silang envy, jealousy sa taong yun. Bilang babae or lalaki. So, kilalanin natin yung sarili natin. Kung nandun tayo sa Jezebel energy or healed or positive energy. Kailangan nating harapin to kahit masakit. Well, nakaranas din naman ako ng ganun na stage. Yung lagi kang masasaktan. Si Jezebel, madali din masaktan. Pero hindi niya iniisip naman yung paano siya mag-isip at magsalita. Sa sarili at sa kapwa. Yung mga actions niya. Ang gusto lang niyang mangyari is yun, marinig. Kontrolin, yeah. Parang pag kinorik mo siya, or sabihin mong sinuway mo, yung hindi magandang gawain, magre-react agad yan. Na isi-shift yung narrative na
para maging ikaw yung madidiin. Gaslighting, di ba? Minsan pa, yung projection, yung pinapakita nila is parang pinaparating nilang kasalanan mo kaya andun sila sa bad feeling na yun. Hindi po. Projection lang po ng totoong feeling po nila yun na gumagawa silang paraan para parang ikaw yung may kasalanan. Narcissist, di ba? Sa iba ang tawag doon Lilith. So, ang healed na person talaga is, nonchalant or stoic person. May control sa sarili. May patient. May understanding. Alam ang manners, attitudes, qualities, characteristic, or moral and value. Yung totoo po. Hindi lang binibase sa materialistic world. Wow, pwede pala kahit positivity. Ano? So, talagang wino-work out ko yung makuha yung messages ng kahit sabihin mong relax ka. At wala kang ino-observe. Oh, di ba? Wow. Wow. Di ba? Pag willing ka talaga and ini-enjoy mo yung ginagawa mo, yung purpose, darating at darating yan. And be vigilant and observant na rin sa kahit wala kang taong ino-observe. So nga, reflection or topics na gusto mong sabihin kung ganito na nag-ano ka, nag-share. So, pwedeng maging positive si Jezebel. Very jolly. Pero, mapapalabas yung pagka-Jezebel mo or Jezebel niya or nino man to the point na matitrigger mo by siguro sitwasyon, yung makakapaglabas ng insecurities. Pero iba din naman yung na insecure ka dahil sa hindi magandang pinapakita. Iba po yun. That's the right reaction naman. Normal po yun kasi feelings. Kasi bakit mo naman mararamdaman ang inis na yun kung wala namang positive? Ayan, ang Jezebel. Nowhere, somewhere is ba't biglang naramdaman yung Jezebel energy na yun? Mapapansin mo yung reaction. Alam naman natin kung for sure meron tayong kahit konting i-determine, kung ano ang feeling ng insecure, anong feeling ng hurt, anger, hatred, etc. So, yan, yung Jezebel, yung mahilig magpunta sa ibang tao, tapos maglikom, lalong-lalo kung may gusto siyang sirain. Ang Muslim naman na sinisira ng tao is tao, di ba? Smear campaign or chismis. Ang totoo kasing positive is, wala siyang pakialam kung mag-isa niya, independent po talaga siya. Yung totoong independent. And kung kailangan talaga niya ng tulong, siya din ang mag-go forward at sabihin na kailangan ko ng tulong. Ang Jezebel, kunwari, parang confident and courageous, pero pag siya yung taong tinitingala nila or tinitignan nilang kaya niya, is patutunayan niya yun hanggang kahit mahirapan siya. Ang totoong positive or healed person is marunong mag-humble ng sarili and yun, humingi ng tulong pag kailangan. Kasi pagiging selfish, egoistic person or prideful person, yung
hindi ka marunong din humingi ng tulong, inakikita na nga lang sa sitwasyon na nahihirapan ka na po. And marami kung ganun ang leader, ay parang common sense nangyayari ngayon all over the world. So, buhay nga naman. Mas magandang umamin na may mistakes tayo and kasalanan. Kaysa yung wala, kunwari-kunwari wala, tapos gumagawa ng dahilan ng ganito, ganyan. Na wala. Yan po ang Jezebel. And ano kayang ibang examples pa? Jezebel. Grabe, hindi kasi ako masyado makarelate. Sorry ha. Pero through nakikita ko sa paligid and movies, kasi mahilig naman mag-scroll sa cellphone, lalo-lalo yung mga shorts. Well, automatically, narcissist. Yung gusto kang kontrolin, gustong sabihin yung gusto, na hindi iniisip kung nasasaktan niya yung kapwa niya. Iba din naman yung nasasaktan sa katotohanan. Iba po yun. Advice po yun. Kasi, pag hindi ka kasi sanay sa advice, or makinig kasi masakit naman talaga ang advice, masasaktan ka talaga. Ako nasanay na kasi nung bata pa. Parang, yung tadhana, yung word. Yung tadhana mismo, or pagkakataon sa buhay, magsimula nung bata, yung mag-aral ka, kahit hindi mo naman kailangan ng advice at hindi mo naman ginagawa, merong taong darating na i-advise sa'yo to. So, wow, yun pala ang purpose ng mga advice na yun. Yung ito lang din, pagbibigay ng advice. Doon ko din nakuha yung ibang advice na tinutukoy ko, na kinonect ko actually. And salamat sa mga taong yun. Kahit kasi bata pa tayo doon, madali din masaktan. Sorry. Pronunciation. Madali ring masaktan yung mga bata actually. Kasi emotional developing na. Still, the emotions is developing by stage. So, dapat adult na tayo is nabuo na po yun. Kahit hindi perfect. Kasi, of course, people are not, or human is not perfect. Kaya may feelings. Pero andyan nga si control, patient, understanding, stoic, nonchalant na tinatawag nila, and accountability para gawing maganda yung hindi magandang feeling. So, wow. Sa ngayon na busy ako, tapos busy physical materialistic world, tapos sabihin mo ng positive ang emotions ngayon. Wow, dalawa yung message na dumating. So, and Jezebel energy, mahilig manakot. Isa nonchalant in kwan is mahilig mag-accept lang. Hindi sila marunong mag-revenge. O yan, Jezebel energy marunong mag-revenge. So, pwede yan, manakot, or sa language namin, pasagid, ano pa yun? Isipin ko nga kung anong English or Tagalog nun. Grabe, wala Pero ang lumabas sa isip ko is insulto, yung kung yun yung Tagalog nun. Yung pwedeng mong sabihin pabulong pero naririnig mo naman, or kunwari tatlo kayo doon. Yung pinagsasabihan niya is yung isa kasi tatlo nga kayo doon. Tapos yung pinaparinggan pala is ikaw. Ay, pinaparinggan na yun. Yun pala yun. Yan, pinaparinggan. Kasi
Kasi ang hilig-hilig ng tao ng ganun. Yan, Jezebel energy po yun. Marunong magparinig. Mas maganda sabihin na lang ng diretsyo. Ako, tinatry kong sabihin ng diretsyo kahit masakit yun. Kasi, sinong gagawa? Alangan na lagi mo na lang iisipin na mali na nga lang yung sitwasyon, isisave mo pa yun sa mali. Yan yung maling ugali ng tao. Na iisipin kasi yung image na baka kung gagawin mo yun is iba ang magiging tingin nila sa'yo. Okay lang sa akin okay lang maging tingin nila masamang tao. Basta nagsasabi ka ng katotohanan. Kasi mostly iwan ka ng tao, di ba? Oh, Jezebel energy, yung ayaw iwan siya. Pero sa ere, siya ang nang iiwan. Dahil sa ugali niyang hindi maganda. Minsan napapagod din yung mga tao ng ganun, di ba? Takot. Yan yung hindi totoong courage and confidence. Putol-putol. Pero, sa totoo lang, yun tuloy nakalimutan ko. Basta yun yung Jezebel energy. Ang dami na akong sinabi. Ano pang Jezebel energy? Nagmamarunong. Pero pag pinapakinggan mo naman ang advice and motivation niya is, wait, pagkakaintindi ko sa advice and motivation niya is, saktan ko yun, saktan kong sarili ko, mag-give up ako. Pero pag positive, parang hindi yung pagkakasabi. And ang healed person talaga is diretsahan yan. Diretsahan ding, pag hindi mo napansin yung sinabi nung Jezebel na sasabi ko, and napakal malumanay, and kumikiliti sa iyong pakiramdam, na hindi mo na papansin na hindi mo ikakabuti, na akala mo, kaya nga, candy sa pakiramdam at pandinig. At malalaman mo na lang na hindi pala maganda yung advice and motivation na yun sa huli. Ay mas maganda pa yung diretsahang masakit, pero totoo. Accept mo lang paulit-ulit, na paulit-ulit ko din sasabihin hanggang mawala yung sakit, na pag nakakarinig ka na ng advice is normal na lang, tama nga naman siya. Yung hindi ka na makakarelate sa hurt na feeling, hatred and anger na feeling. Ibig sabihin nun, you are already healed. Na okay lang sa'yo makarinig ng ilang beses or ilang ulit na advice. Kasi saan magsisimula yung hurt? Selfish ego. Pride. Then pupunta siya sa damdamin. Then mararamdaman mo yung hurt, hatred, anger, and insecurities. So, sana may natutunan kayo. So, alam ko merong pang examples ng Jezebel, pero pag-iisipin natin yon. Yung na lang, mga nabanggit ko. And comment more kung ano napansin nyo na Jezebel traits din. Give some examples siguro or explanation para matuto naman tayong lahat. Kasi one talking is not enough. One wisdom is not enough. Ang dami dyang wisdom. Isa na kayo na may nalalaman. And share it. Comment down. Don't forget to subscribe. Click the bell notification. Like. Thank you guys for watching. See you again in my next videos.